Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo Mga ginigiliw ko mga kapatid kay Kristo, sa ating pakikipagtagpo sa banal na Panginoon, sa Eucharistia at sa hapag ng pag-ibig ni Kristo, dumulog tayo ngayon na may pagsisisi at pag-amin sa ating mga kadustahan, mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Hingan natin ngayon ng kapatawaran at pagkakataon tayo makipagkasundo sa Kanya upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos,
patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang sa itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patio ng templo, sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonya. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babilonya. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joakim ng Huda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babilonya. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonya. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonya ang lahat ng kagamitan ng templo at ang lahat ng dinaloroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang mga pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang nating malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon, sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito, upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkakagayon nga. Siya'y paglilingkuran nila sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya't ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon.
At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ang iyong utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay, ngunit ako'y magbubulay sa bigay mong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito?" At malapit nang lumubog ang araw, papuntahin na po ninyo sa mga nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinaupo ang mga tao sa damuhan, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga ginikilo ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Huwag magtaka, huwag magulumihanan, huwag tayong malito sapagkat ang narinig yung ebanghelyo ay ganoon din ang ebanghelyo ang ating napakinggan kahapon. 18 linggo ng karaniwang panahon. Nagkataon, bakit inuulit? Kung minsan, hindi lang minsan tayo pinapalalahan ng Panginoon. Kailangan tayong mapalalahan 2 o 3 beses. Pero sa bawat paglalahad ng ebanghelyo, may panibagong pagninilay tayong nararanasan at tinatanggap. Kung ang pagtingin natin sa mga kababalaghang ito ng pagpapakain ng 5,000 katao, liban pa sa mga babae at mga bata, ay ang
kababalaghan ng pagpaparami, mga kapatid, meron pang mas malalim na dahilan, marahil na inilalahad sa atin ngayong araw nito. That is, we must participate in making miracles do happen. Nangyayari ang kababalaghan sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Ang milagro o kababalaghan, hindi lamang sanhi dahil sa may milagro o grasya ng Diyos. Kung minsan, you need to participate in it. Gusto mo may milagro sa buhay mo? Gusto mo may mangyari sa buhay mo? Kumilos ka, brother. Kumilos ka, sister. Isang kababata, mga kapatid, ang minsan nakatagpo ko nung araw ng Miyerkules last week. Kaklase ko siya, kababata. Ibig sabihin, magmula kinder hanggang high school, kaklase ko ito. Isa na siyang dalubhaso, isa na siyang doktor sa National Children's Hospital. At sabi niya sa akin noong aming pagtatagpo ng Miyerkules, alam mo, Father Bong, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Sa kabila ng yung kadamutan ng bata tayo. Hindi ka naging bata kung hindi ka naging madamot, di ba? Paano mo nasabi naging madamot ako? Di ba nung bata tayo, kapag may humihingi ako ng lollipop sa'yo, di ba? Ayaw mo ibigay. Paano mo nalaman ayaw ko ibigay? Kasi, Father, noon pag humihingi ako ng lollipop sa'yo, dinidilaan mo muna bago mo binigay-bigay sa akin. O di ba? Pag hindi ka naging bata, pag di mo ginagawa yon. Pag ayaw mong pagbahaginan yung kapwa mo bata, dinidilaan mo muna yung lollipop, haka mo iniaabot. Kaya ang ginawa niya sa akin, kapatid, sabi niya, halika Father, libre kita ng Dunkin Donuts coffee. Mahilig kasi ako sa kape. Hindi ba halata? Diba? Hindi ba halata? Kaya mga kapatid, ang ginawa ng classmate ko ito, bago niya abot sa akin yung coffee, yung kape na nasa cup na ganyan, ininom niya muna bago niya binigay. Bawi-bawi lang yan, Father, sabi niya. It's not a sign of kadamutan. Pinaalala lang niya sa akin. Ngayong araw na ito, pinaalala din sa atin ng Panginoon na ang kalaban ng pagbabahagi-bahaginan ay ang kadamutan. Ang kalaban ng sharing is selfishness. At ito ang nangyari sa kababalaghan na ito na ipinamalas ng ating Panginoon. It's not all about breaking the bread. It's not all about multiplying the bread. It's all about opening oneself to share. Nagkaroon ng milagro. Sabi ko nga sa misa ko kahapon sa Landmark Trinoma, ang pangyayaring ito ang pinakaunang potluck. Ano ba ang potluck, sister? Diba? Sharing. Kaya nga meron tayong prinsipyo ng potluck, no? Dahil kung minsan may mga salo-salo tayo. Ayaw natin yung nahihirapan ng isang tao. Gusto natin lahat nagbabahagi. Kahit sa potluck, kung minsan sinosobrahan natin ang binabaon natin. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa ibang tao. Sa original na ebanghelyo ni San Lucas, nabanggit din po ang ebanghelyong ito. At merong isang bata noon na nagbigay kay San Andres ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi nabanggit ang pangalan ng bata, pero nabanggit na may batang may baon. At alam natin na ang mga Hudyo nung panahon na yun, para tayong mga Pilipino lang din yan. Di ba? Hindi nawawala sa isipan natin ang pagkain. Brother, sister, tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba yung nagugutom? Hindi halata, hindi ba? Hindi halata. No? Kasi nasa isip natin, pagkain. Kumakain ka pa lang o patapos ka pa lang mananghalian, ang iniisip mo na, hapunan. Di ba? So, hindi tayo nalali sa mga Hudyo. Bakit? Sa tuwing lumalabas sila ng kanilang tahanan para maglakbay, imagine, they are itinerant and transient people, ang mga Hudyo. At ang batang ito, sa Ebanghelyo ni San Lucas, no, ay naglalakbay din kasabay ng mga matatanda. Tandaan natin, may 5,000 kalalakihan, hindi pa nabibilang ang mga kababaihan at mga bata. Ibig sabihin, kasama siya sa pagsunod kay Kristo. Sinusundan niya si Kristo. Marahil na antig ang kanyang puso, may baon siya. Pag lumabas ang taan ng mga Hudyo, binibilang nila kung gaano kalayo at binibilang nila kung ilang araw silang mawawala sa kanilang tahanan. May baon itong batang ito. Ngayon, nasa na milagro? Napahiya ang mga matatanda at naglabas din sila ng kanilang baon. Kung sa tingin natin yung kakaunti na meron ang bata, kasi sabi ng mga alagad, 5 ang ating tinapay, 2 ang ating isda. Kung para sa isang bata, kulang yon. Kapatid, kung maglalabas ng baon ng mga matatanda,
ibig sabihin, higit yon. Sometimes what is scarce for us or limited for a single person, pag pinagsama-sama mo, ay higit pa sa mas maraming tao. That is the principle of sharing. Kaya nga merong pagpapatlak, ibig sabihin. Ang tunay na milagro ay yung mabuksan natin ang ating isipan at puso na sa kabila ng merong pagkukulang tayo, maari pa rin tayong magbahagi. Maari pa tayong magbigay. Dahil hindi lang dapat natin iniisip na tayo lang ang tumatanggap. Ang tunay na ganap na milagro dito ay hindi dahil pinarami ni Jesus. At paano niya ginawa? Yan ang ating pagninilayan. Paano niya ginawang mapakain ang 5,000 kalalakihan? Napakaganda mga kapatid, ang imahen. At dito ko nais ibahagi sa inyo ang mga katagang ito. Kung bukas palad kang tumanggap, bukas palad ka rin dapat nagbabahagi. Tingnan mo ginawa ni Kristo, kunin niyo rito, sabi niya. At hinawakan niya ang tinapay, hinawakan niya ang 2 isda, at anong ginawa niya? Ipinamalas niya ang parte ng Diyos, ang bahagi ng Diyos sa mga kababalaghan. At anong bahagi ng Diyos? Pinagkalooban niya ng biyaya. Binasbasan niya ang tinapay, ang 2 isda. Grace comes from God. And miracles do happen because of our own offering. Miracles do happen not because only of the grace of God, but if we participate in it. Pangalawang parte ng pagninili, mga kapatid, anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Bago pa man pinarami ang tinapay, hindi na kailangang umalis. Kayo mismo magbibigay sa kanila. Paano makapagbabahagi ang mga alagad na walang-wala? Anong ginawa nila? Kapatid, binigay nila ang kanilang sarili. Inutusan sila ng Panginoon, kayo mismo magbabahagi sa kanila nang tinanggap din ninyo mula sa grasya ng Diyos. Kapatid, tandaan natin lahat ng biyaya ay pinagkatiwala sa ating lahat. All blessings are entrusted only to us. And we must learn. That's why it's called blessing, because it meant to be shared. Kaya nga itong tinawag na biyaya, it was meant to be shared. Bukas palad kang tumanggap, bukas palad ka ring nagbabahagi. At tayo ay naging daluyan lamang ng pagpapala. Kapatid, ang sarap mapakinggan na ikaw ay sinasabihang, bless ka. Sabi mo sa katabi mo, bless ka. Pero mas masarap ang pakiramdam pag ikaw na ang dinadaluyan ng biyaya. Masarap ang pakiramdam pag ikaw sa'yo dumadaloy ang biyaya ng Diyos. Dahil nakikibahagi ka na sa biyaya, kasama ka pa sa nagpapala. Mamili ka, brother. Mamili ka, sister. Tagapagtanggap ka lang ba? O daluyan ng biyaya? Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Natitipon tulad na napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Sa bawat pagdalangin ang ating po itutugon, ikaw ang aming tinapay o Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nangagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinangahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang mali sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Narito ang aming may aalay mula sa taas ng ubas, bunga ng aming pagawang alak nito para sa amin. Ibibigay na iyong Espiritu. Sa palad mo ilalagay. Pagtuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming ito sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa ng sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Tuhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming mahal na obispo at ang lahat ng kapanian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag at muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Cordero na buhay na walang hanggan. na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak
ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain nawa tayo na mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo tumanggap ng biyaya sa Eucharistiyang ito, humayo na po tayo at maging biyaya sa ating kapwa-tao. Salamat sa sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsinawit sa Panginoon.